Hello guys, magandang araw. This is Maine and welcome to our channel. So today, maganda ang panahon kaya naman naisip ko maglinis na lang dito. Kasi mga natong araw na to na pumapasok na yung init. Marami na nga yung sinasabi ko, yung may mga parang lumilipad-lipad na itim na naghuhukay sila dun sa mga pots ko. Ngayon, yan ang nangyayari na tatanggal nila yung lupa, kakahukay nila. Nung mga unang, like last year, hindi ko pa pinapansin yan sila. Pero ngayon, parang nakakaano na sila. Peste na sila kasi ginugulo nila yung garden. Kinukutkot nila yung lupa. Naghuhukay sila. Tapos syempre nalalaglag yung mga lupa dyan sa patungan. Tapos minsan, pati yung mga toppings ko nakakalkal nila. Kaya yan, siguro ito mga 1 week pa lang ata ako nakakatapos maglinis siya. Marumi na naman siya. Tsaka napapansin ko yung iba na ubos yung lupa. Yan, so dito naisip ko na rin mag-check ng ibang plants. Yan, diba? Ang daming kalat, ang dami niyang kasi ang dami na nila ngayon guys eh. Dati, pailan-ilan lang. Tapos parang napansin ko dumami sila. Tapos may one time, parang nakita ko na, di ba may hinukay niya yung isang pot, hinukay niya yung soil mix doon. Tapos pagbalik niya, may dala-dala siyang maliit na tipaklong. Nagulat ako, sabi ko, ba't nilalagay yun doon? Kaya ang ginawa ko, hinukay ko ulit yung soil mix ko na yun. Hinanap ko yung tipaklong na nilagay niya. Tapos ayun, parang parang patay na yung tipaklong. Parang di ko alam bakit nilagay niya doon. So, medyo weird. Yun yung first time na nakita ako na naglalagay sila ng something sa hukay nila. So, ngayon, so far, wala man ako nakita ulit na naglalagay ng insekto sa loob ng lupa. Pero parang na-bother ako kasi baka mamaya gawin nila sa lahat ng pot ko yun. So, naisip ko baka maglagay ako ng mga, ba tawag dun? Parang fly trap ba yan? Kasi ang dami na nila ngayon. Lalo na ngayon papasok na yung summer. Parang mas lalo silang dumami. So, dyan, naisip ko rin pala dyan, guys, ilagay yung parang stante na yan na bakal. Nandun yan sa labas eh. Yung garden ko nga dun sa labas, medyo sira na talaga siya. Kaya, pinasok ko nila dyan. Pati yung mga, nandyan na mga leaf propagation ko pa noon, na malalaki na rin. Dyan ko sila naisip ilagay kasi hindi sila naaarawan na dun. Natatakpan kasi nagkaroon ng extension ng bubong dun. So, natakpan sila. Kaya, parang yung iba nanamlay kasi nga wala na sikat ng araw. So, dyan ko naisip sila ilagay pansamantala habang wala pa akong greenhouse. So, ang hirap pagka wala kang greenhouse talaga. Kasi nga, lalo na ngayon ang pinaka naworry ako pag yung tag-ulan na kasi may tendency mabasa sila dito. Pero okay naman dito kasi yung ventilation ng hangin. Okay naman, kaya lang. Syempre, pag mga echeverias, tsaka mga agavoids, yan, mga echeverias nga, mabilis sila magka-fungus. Minsan nga, naka-air dry pa lang, basta nawisikan lang ng hangin, ng tubig ulan, ayun, minsan naka-fungus. So, medyo ako pag tag-ulan. So, yun, iba kong plants din, check ko lang din. Tsaka guys, nagmamadali ako dyan kasi magsusundo pa ako sa anak ko. Ayun yung lawi ko na sobrang liit. Medyo lumaki na siya ngayon. As pansin ko, siguro kasi sa pot niya maliit. Parang mabilis din mag-dry yung lupa kasi. Tapos para mabilis din niyang i-absorb yung dahon. Yung tubig niya sa dahon. So, payat siya. Tapos mabilis tuyot yung dahon niya. So, iniisip ko kung i-repot ko siya sa mas malaking pot at saka siguro plastic na. Yun yung downside lang kapag terracotta kasi mabilis siyang matuyo. Sobrang bilis naman para sa ibang plants. Hindi pa nakaka-absorb masyado ng tubig. Lalo na siguro kung yung soil mix mo ay fast draining. Mas mabilis siya matuyo. Pero good start to para dun sa lawi ko kasi diba medyo maselan ang mga echeverias natin. So dyan, kahit pa paano, nakabuelo siya. Kasi nga maliit lang siya nung dumating sa akin. Sa ibang seller kasi, may mga lawi na malalaki.
Itong seller kasi na nakuhaan ko, parang siguro ano lang siya, reseller. So, hindi siya talaga yung kumbaga may patong na sa kanya. Kaya, maliit yung halaman, tas medyo pricey. Pero okay lang. Tapos yan, spray lang ako dyan. Tubig lang yan, guys. Tapos kinuskusan ko lang ng sponge. Tapos basahan. Para kumintab lang kahit paano. Yan, tapos yan, may basahan. Punasan ko lang siya. Tapos okay na yun. Tiles lang naman to na na sobrang tiles lang. Tapos yan, balik ko lang yung mga plants ko dyan. Ito mga to, subok na naman yung mga common na. So, wala na tayong problema dyan. Okay na okay sila. Ang ko lang, sana pala medyo tinaasan ko yung nilagay kong lupa. Kasi ngayon, bumabagsak na siya. So, baka mag-add din ako dyan. Tapos gusto ko ngayon i-try yung wala ng pumice. Lalo na pag terracotta, parang gusto ko na lang muna, soil lang muna siya. Garden soil or kung ano man na ready mix na soil na lang. Para tingnan ko kung anong reaction ng halaman. Kasi hindi naman din ako nagpapaulan ng halaman, bihira. Yung mga payat lang talaga. Sa ngayon, ang panahon namin ay dito sa Cavite, dito sa amin sa Bacoor, medyo mahangin. Tapos, wala na masyadong ulan. Tapos, mainit sa tanghali, sa gabi malamig. So, ayan, medyo okay naman yung mga plants. Tsaka ngayong ganitong season, mabilis na akong magdilig. Kasi, pagdating ng summer, bihira na ako magdidilig. Kasi dito sa lugar namin, medyo maalinsangan. So, pag nagdilig ako ng kainitan at walang hangin, yun, usually meron ako na experience na nagra-rot yung plant. So, pag summer, parang nagsastop ako ng pagdilig. So, lumiliit talaga sila. Tapos, usually yan, balik ko na sa pagdilig. Pag yung medyo maulan na, medyo balik na ako sa once a week. Pero pag during summer, minsan, kasi hindi naman yung area ko hindi naman sila tawag dyan direct sa araw, so hindi ako mabilis matuyuan ng plants. Yung soil mix niya hindi mabilis matuyo, so hindi ako madalas magdilig kasi nga na lang yung halaman na syempre walang hangin, hindi natutuyo yung plants, lalo na pag nasa plastic pot. So medyo ako magdilig, careful ako pagka summer. Pero pag tag-ulan, naman, kasi mahangin naman yun. Mahangin na nun during ng mga tag-ulan na season namin. So, yan, medyo once a week na ako magdilig nun. Pero ngayon na, yung ganito season, malamig pa at mahangin, usually twice a week. And dito rin sa area na to, yan, magulo rin dyan. Kasi yung mga tray nila dyan, ito pala muna si chroma. Yan. Pakita ko lang na nagsastart na yung kulay niya magpakita. Kasi to ay medyo bilad na siya sa araw, guys, na mga 6 hours. Kasi yung area niya dyan, from morning hanggang siguro mga 2 o'clock, 3 o'clock. Yan, may araw siya. So, kaya nagulat ako, biglang may kulay na yung mga tips niya. Yung pinaka-crown niya. So, dyan, sinecheck ko rin yung iba. Kasi minsan, pag di mo siya nakala mo okay, yung pala may sakit na. Yan. So, makita niyo yung tray niya. Diba, ang daming lupa. Yun nga, kasi hinuhukay yan. Nakakainis talaga. Tapos, kung hindi naman sila yung maghuhukay, minsan may season din na mga ibon naman ang magkakalkal niyan. So, nilalagyan ko naman ng mga stick. So, hindi talaga ako matahimik. Kapag naiwan ko yung garden ko siguro, pagbalik ko talaga may nakakalkal sila. Yan. Medyo konti pa yan . Yung mga nauna pang weeks na naglinis ako dyan, daming lupa talaga. Tapos parang naubos na yung isang pot. Kakakalkal na lang.
Na-enjoy ko lang naman yan kasi maganda yung panahon. So, kung mainit, hindi ako magtiyaga maglinis dyan. So, sa ngayon, yung weather, parang pa-transition na siya ng summer, no? Kaya, yung ibang plants, parang sinasanay ko na ma-expose sa araw. So, hindi ko alam ba sana by that time, bago magtag-ulan, sana may greenhouse na ako. Depende sa time kung kaya ba ng asawa ko. Kasi medyo busy siya. Yan, dami rin dyan. Puro lupa rin. Tapos ito pala guys. Yan yung biglang nagkaroon ng stem rot. Kasi nagtataka ako bakit parang yung mga dahon malambot kahit nadiligan ko na. So nung tinry ko hawakan yan, na tanggal-tanggal siya. Tapos nung kinutkot ko naman siya para tanggalin yung yung pinaka-rot niya, parang pa-healed na rin. So pinabayaan ko na lang muna siya dyan. Tingnan ko kung mag-heal siya. Si Black Crystal Rose. So, parang agavoid yun. So, siguro, nabasa siya nang hindi ko nakita. Yan. So, dami kalat. Ewan ko baka after naman niya maglinis, mga ilang meron na naman niya. Tinry ko sila lagyan ng toppings yung mga ibang pots ko. Nakita ko natatanggal din nila. Alas yung mga malalaki talaga na bilog. Yung mga mabibigat, yun, hindi nila kayang tanggalin. Yung mga matag sa bato na, yung mga graba, yun. Pero pag mga pamis, mga lava rock, kaya nilang iusog. Yan yung amuwe na bato. Yan, ganda nyan. Tapos, ito si Darly Sunshine. Hindi ko alam kung may something to si Darly Sunshine kasi parang stem rot din siya. Tapos alam nyo guys, napansin ko, isa lang ang seller nito. Pero may mga buos-bong na siya. Yung isa ka rin kasi pinagkawaan nito na cheesecake na malaki rin kung naalala nyo sa vlog ko. Nagkasakit din siya. Umalis lang ako pagbalik ko, parang mga sakit na siya, naglalaga siya. Pero before pa ako umalis, parang siguro dumating siya, may something na talaga siya. Ito rin si Purple Delight. Parang, ko alam ba't payat siya. So, siguro dapat niligan ko po ito mas madalas or dagdagan ko yung lupa niya. Tapos yun nga, mabalik tayo kay Darly Sunshine. Pareho siya ng cheesecake na nagaganyan. Nagloloko. Tapos ang tagal bago ma-stable. Kala ko stable na to, hindi pa rin pala. So up to now, pa rin yun. Nagkaka-stem rot pa rin. Hindi kasi ako guys mahilig mag-spray ng mga insecticides. Kasi may mga bata rin sa amin. Tapos meron kaming aso. Plus may ibon pa kami. So nag-iingat ako. Hindi ako naglalagay ng hindi ako nagsispray ng mga chemicals dito sa bahay. Tapos ito, si Amuwena. Yan. Medyo nag-etiolate siya, pero ngayon compact na yung pinaka-crown niya. At ang ganda-ganda pala na to. Alala ko to nung namain ko, ang laki-laki. Tapos nung naiwan ko siya dito sa may lilim, hindi siya masyado na arawan. Gulat na lang ako na, nagsistretch pala siya. Mabilis siya mag-stretch. Yan. Yung mga konting nire-arrange lang ako, pero usually yun pa rin yung pwesto nila. Tapos ito si Orange Lover na, nasa-stress na siya. Parang maliit na nga siya sa pot niya. Parang dapat ko na siya iripat. Hindi ko alam kung ihahang ko na lang siya or iriripat ko siya. Pero parang gusto naman niya. Nung unang dumating to, medyo nabigla to kasi summer na to dumating sa akin. So, mainit. Nagkakaroon pa siya ng stem rot. Pero ngayon, wala na, hindi na siya maarte. Okay na siya alagaan. Pati yung pagpapatubo ng mga dahon niya, napakadali din. Kaya lang nung na to, parang kasi bigla siya nung nilipat ko ng pwesto. Kaya yung mga babies niya from Leaf Pro pa na luto. So, kasalanan ko rin. Kasi nabigla sila. Tapos yan, nilinis ko lang yung mga dahon-dahon niya.
Kasi may mga parang, isa may mga spider web, ano ba sa Tagalog doon? Sapot. Tsaka mga bulaklak ng mangga. Kasi dito sa amin ay may katabi akong puno ng mangga. Yan. Parang sa video matagal, no? Pero sa actual, mabilis lang talaga ako naglinis dyan. Kasi parang meron lang akong 30 minutes or less para malinis ko to. Kasi nga, pag after na to, susundo naman ako sa aking bagets. Ito yung isang free sa akin. Kung ebony ba to. Yan. So far, okay naman siya. Payat, pero may mga signs na rin na parang may mausbong na sa gitna. Alam ko wala na ako nilagay ditong pangamis kasi gusto ko matesting kung anong reaction nila. Kasi naman, naka-terracotta pot. So, iniisip ko, mabilis na matuyo. Tsaka hindi ko naman sila papaulanan. So, yun. Tingnan ko kung anong reaction niya. Yan. So, wanawalis ko lang dyan. Tapos siguro hindi ko na rin siya pinalitan masyado ng pwesto. Hindi ko na masyadong pinaikot-ikot yung mga plants. Yan, ito yata. Si Ice Green ba to, guys? O si Amabil? Ano nga ba yung pangalan nun? Alba Beauty. Kasi medyo pahaba yung dahon niya. So, yan. Ganda na siya. Malinis na. Ayan si Pink Champagne. Alam niyo, wala siyang arte. Parang minsan natakot ako dyan kasi baka mag-inarte. Pero simula nung dumating siya hanggang sa naripat ko up to now, pera bate, okay na siya. Hindi siya nag-inarts. Naglaga siya ng mga ilang dahon, pero yun, okay naman. Tapos ngayon, nadidiligan ko na siya ng ilang beses na. Mahilig siya sa araw. Kaya pagka napansin ko malambot na agad yung dahon niya, dinidiligan ko na siya. Kasi, pero pagka hindi mo siya agad diniligan, magsistress siya, mamumula siya. Pero saka ko na muna i-stressin yan. Papatabain ko muna. So, yan na siya. Pag maayos na sila, ewan ko hanggang kailan na naman ito malinis. Yan. So, sa mata pag maayos lahat. So, ito baka, hindi ko alam kung marerepat ko pa ba yung mga supya ko, guys. Kasi parang tamlay na talaga sila. Tuyot na. So, ayan, yung stante, tilagay ko dyan yung ivory tower. Tapos, itong aking hybrid Ellen, yan. Ganda niya dyan. Nagtatrail na siya. Nung summer, hirap siya palakihin, pero ngayon, nalagpasan niya yung summer, nagtuloy-tuloy na siya. Bilis lumago, guys. So, yun lang po muna for today. Bye!